Mamaya pa naman ang pasok ni Kuya Gray, kaya meron pa akong time para mamalengke muna. Nadagdagan nga ang routine ko simula nang maging estudyante na si Kuya. Ang bilis nga lagi ng oras tuwing napapatingin ako sa orasan. Araw uli ng pamimili ko ngayon kaya dinamihan ko na at saka binibilisan ko para meron pa akong time para magpahinga bago kami gumayak para pumasok. Paulit-ulit lang naman ang mga binibili ko tuwing namamalengke ako. Basta dapat balanse. Gulay, karne, frozen, at saka yung mga isda. Mabilis ko nga lang tinapos lahat para makauwi na kami kaagad. Tulog pa kanina si Kuya pero si Blue gising na. Kaya si Blue na lang ang naisama ko sa palengke. Dalawa kami. Bali, 3 pala dahil si Papa yung driver namin. Puro sandwich nga na may palaman na mayonnaise ang nire-request ni Kuya na baunin niya. Kaya bumili rin ako ng konting pandagdag sa baon niya para hindi naman siya magsawa. At nung naihatid na nga namin sila Kuya, meron palang orientation, hindi ko alam dahil wala pa kasing group chat yung mga nursery moms na mga magulang. Sinabi na lang sa akin nung kaibigan ko na may gaganapin nga na orientation at tuloy election na nga rin daw. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 42 ang bilang ng mga nag-aaral dito sa ILC. At sa mga oras nga na yan, pinapakilala na ni Ma'am Principal yung mga teacher niya. Bali, 5 silang lahat, 4 na babae at 1 lalaki. Hindi nga talaga biro ang isang maging guro, lalo na kung ang mga hahawakan mo, yung kagaya ng mga preschool. At sa tingin ko, yun ang pinaka-challenging na hawakan mo kapag ka nagturo ka. Dahil bukod sa mga behavior ng bawat bata, may expectation pa sa'yo ang bawat magulang ng mga batang tinuturuan mo. Binigyan na nga rin kami ng monthly school calendar ni Ate Madel at nakita ko na kaagad yung graduation nila Gray. Wala pang date yung alis namin pero isa lang ang sure. Hindi na matatapos ni Kuya ang school year niya sa ILC. Naelect nga rin ako as secretary ng Parents Teachers Association. Nalungkot nga lang ako at nang hinayang nung nakita ko yung date at month kung kailan matatapos yung school year nila. Dahil sobrang konting-konti na lang talaga, kayang-kaya na sanang tapusin ni Gray yung buong taong pag-aaral niya dito. Last quarter pa naman ng examination nila yon. Pero walang magagawa dahil kailangan sundin bago pa ma-expire yung visa na ibinigay naman sa amin. So parang itong pag-aaral niya ngayon na to, warm up niya na lang pag nasa Canada na kami. At least hindi na siya mabibigla dahil may idea na siya. So hanggang dito na lang ulit muna. Sa susunod ulit. Bye for now.